Sa pang-isang linggo na napatuloy na bakbakan sa pagitan ng Iran kontra US at Israel. Namataang inilabas na ng US ang mga pambato nitong armas at eroplano upang patunayan sa Iran na seryoso silang durugin ito gamit ang kanilang buong lakas militar. Ano-ano ang mga armas na ito at ano ang implikasyon nito sa giyera? Samantala, hindi rin papatalo ang Iran at ginamit na ang matagal nang pinag-uusapang mga missile na ilang dekada na nilang pinerpekto at inihanda para sa mga pagkakataong ganito. Gaano ito kaepektibo laban sa mga depensa ng kalaban at ano ang kakayahan nitong magbalanse ng digmaan? Ngunit habang umiigting ang laban sa ere sa ibabaw ng Iran at habang patuloy ang pagpapaulan ng Iran ng missiles at drone sa mga kapitbahay na bansa, isang submarine pala ng US sa ilalim ng dagat ang nag-aabang lang ng pagkakataon upang umatake sa pinagmamalaking barko ng Iranian Navy. Paano ito nangyari? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Habang lalo pang umiinit ang tensyon sa gitnang silangan, malinaw na ang digmaan sa pagitan ng Iran laban sa Estados Unidos at Israel ay pumapasok na sa isang bagong yugto dahil unti-unti nang inilalabas ng Amerika at Israel ang ilan sa pinakamalalakas at pinakanakakatakot na sandata sa kanilang arsenal, mga bomber aircraft at bomba na matagal nang simbolo ng kapangyarihang militar ng Estados Unidos. Unang namataan ang pag-alis ng mga eroplanong ito sa mga US military base. Ang mga eroplanong ito ay hindi lamang ordinaryong fighter jets. Ito ang mga strategic bomber, mga eroplano na dinisenyo para sa malalayong misyon, malalaking target at malawakang operasyon. Isa sa pinakakilala sa mga ito ay ang B-52H Stratofortress na madalas tawaging Buff o Big Ugly Fat Fellow ng mga piloto nito. Kahit na unang lumipad pa ito noong 1955, nananatili itong isa sa pinakamahalagang bomber ng Amerika hanggang ngayon. Sa kabila ng edad nito, patuloy itong ina-upgrade ng US Air Force upang manatiling epektibo hanggang 2050s. Ang B-2H ay isang long-range heavy bomber na kayang lumipad ng mahigit 14,000 kilometers nang hindi nagre-refuel. Ibig sabihin, kaya nitong tumama sa mga target na libu-libong kilometro ang layo mula sa pinanggalingan nitong base. Mas nakakatakot pa, kaya nitong magdala ng humigit kumulang 70,000 pounds ng mga armas mula sa guided bombs, cruise missiles hanggang sa nuclear weapons kung kinakailangan. Dahil dito, tinatawag itong isa sa pinaka-versatile na bomber sa kasaysayan ng modernong digmaan. Ngunit hindi lang B-52 ang ginagamit na ng Amerika sa kasalukuyang tensyon. Isa pang bomber na lalong mahalaga sa mga operasyon ngayon ay ang B-1B Lancer. Kung ang B-52 ay kilala sa tibay at kakayahan itong magdala ng maraming armas, ang B-1B naman ay dinisenyo para sa bilis at paglusot sa depensa ng kalaban. Ang B-1B ay isang supersonic bomber. Ibig sabihin, kaya nitong lumipad ng mas mabilis kaysa sa speed of sound. Idinisenyo ito upang lumipad sa mababang altitude habang napakabilis upang mahirapang makita ng radar ng kalaban. Sa ganitong paraan, kaya nitong makalusot sa air defenses system bago pa man makapaghanda ang target. Mas lalo pang nakakatakot ang payload capacity nito. Ang B-1B Lancer ay kayang magdala ng hanggang 75,000 pounds ng conventional weapons, ang pinakamalaking conventional bomb load sa buong US Air Force. Sa isang misyon lamang, kaya nitong magbagsak ng napakaraming precision-guided bombs na kayang tumama sa maraming target ng sabay-sabay. Ayon sa mga war expert, ang misyon nito sa Iran ngayon ay upang targetin ang mga bunker at military facilities sa pusod ng Iran kung saan maaaring nagtatago ang mga opisyal at naging imbakan ng iba nilang mga armas. Ngunit ang pinaka-kinatatakutang eroplano na inilabas na rin ng Estados Unidos ay ang B-2 Spirit, ang stealth bomber na ginamit ng US noong June 2025 upang bombahin ng mga nuclear facility sa loob ng Iran. Ang B-2 ay kilala sa kakaibang flying wing design na halos walang tradisyonal na fuselage o buntot. Hindi lang ito kakaibang tingnan, may layunin ang disenyo nito dahil dito napakahirap itong makita sa radar. Kayang-kaya nitong makalusot kahit sa mga pinaka-advanced na air defense systems ng mundo. Kayang lumipad ng mahigit 11,000 kilometers nang hindi nagre-refuel at kaya nitong magdala ng hanggang 40,000 pounds ng mga bomba. Kabilang ang parehong conventional at nuclear weapons. Dahil sa stealth capability nito, madalas itong ginagamit sa mga operasyon kung saan kailangang tamaan ang target nang hindi nalalaman ng kalaban kung saan nanggaling ang atake. Sa madaling salita, kapag lumipad ang B-2,
Kadalasan ay huli na para sa target bago pa nila malaman na may paparating na panganib. At ang misyon umano nito sa Iran sa gerang ito ay maglaglag ng bomba sa mga bunker na imbakan ng drone at missiles na nakabaon sa mga malalalim na kabundukan ng Iran. Ngunit bukod sa mga bomber na inilabas na ng US, mahalaga rin ay kung anong uri ng mga bomba at missile ang kanilang ibinabagsak mula sa mga eroplano na yon. Mga sandatang dinisenyo para sirain kahit ang pinakamatitibay na target sa ilalim ng lupa. Isa sa pinakakilalang sandata na ginamit ng Estados Unidos sa mga strike laban sa Iran ay ang tinatawag na GBU-57 Massive Ordnance Penetrator o mas kilala bilang Bunker Buster. Ito ay isa sa pinakamabigat na non-nuclear bomb na mayroon ng Amerika. Tumitimbang ito ng humigit kumulang 30,000 pounds at espesyal na ginawa upang wasakin ang mga target na nakatago sa ilalim ng bundok, mahakapal na konkreto o matitibay na bunker. Ang kakaiba sa bombang ito ay hindi agad ito sumasabog pagdating sa lupa. Sa halip, bumabaon muna ito ng malalim sa lupa o bato bago sumabog. Dahil sa matibay na bakal na katawan nito, kaya nitong tumagos ng hanggang 200 feet ng lupa o bato bago ang detonation. Ito ang dahilan kung bakit ito ginagamit laban sa mga target na halos imposibleng sirain gamit ang ordinaryong bomba tulad ng underground missile base at nuclear facilities. Dahil dito, ayon sa latest na pahayag ng isang mataas na opisyal ng US, nalagas na ang 73% ng mga drone ng Iran at 80% ng mga missile na nakaimbak sa kanilang mga underground bunker warehouse. Bukod sa bunker busters, gumagamit din ang Estados Unidos ng precision guided bombs tulad ng JDAM o Joint Direct Attack Munition. Ang JDAM ay hindi isang bomba lamang kundi isang guidance system na ikinakabit sa mga ordinaryong bomba upang maging GPS guided precision weapons. Kapag ibinagsak mula sa bomber o fighter jet, kaya nitong tumama sa target na may napakataas na accuracy kahit sa masamang panahon o gabi. Dahil sa teknolohiyang ito, nagiging posible para sa isang bomber na tumama sa maraming target sa isang misyon lamang. Mga missile depot, command centers, radar installations at military bases. Hindi rin nagpapahuli ang Estados Unidos sa paggamit ng long-range cruise missiles tulad ng Tomahawk na maaaring ilunsad mula sa mga destroyer o submarine na daan-daan hanggang libo-libong kilometro ang layo mula sa target. Ang mga missile na ito ay kayang lumipad ng mahigit 1,600 kilometers habang sumusunod sa terrain upang makaiwas sa radar bago tumama sa target. Kasabay nito, lumalabas din ang isang bagong strategiya sa modernong digmaan, ang paggamit ng murang attack drones na kayang ipadala sa napakaraming bilang. Sa operasyon ng Amerika laban sa Iran, ginagamit din nila ang tinatawag na LUCAS drones o Low Cost Unmanned Combat Attack System na ayon sa mga eksperto ay mga literal na clone sa mga low-cost Shahid drones ng Iran. Ang mga drone na ito ay parang kamikaze drones, lumilipad patungo sa target at sumasabog kapag tumatama. Ang bawat isa ay tinatayang nagkakahalaga lamang ng $35,000. Ngunit kapag ginamit ng maramihan ay nagiging napakamapanganib sa mga air defense system. Naging uso ang mga ganitong klaseng drones sa kasagsagan ng Ukraine at Russia war. At dahil proven itong epektibo, naging bahagi na ito ng arsenal ng US laban sa Iran. Sa kabilang panig naman, ang Israel ay gumagamit din ng ilan sa kanilang pinaka-advanced na defense systems. Isa sa mga pinakabago ay ang Iron Beam, isang high-energy laser defense system na kayang sunugin o sirain ng paparating na drones, rockets at missiles gamit lamang ang laser beam. Ayon sa mga ulat, ginamit nila ito upang harangin ang ilang banta mula sa Iran sa kasalukuyang labanan. Hindi tulad ng traditional missiles na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar bawat intercept, ang isang laser shot ay napakamura, kaya mas praktikal ito kapag maraming drones o rockets ang sabay-sabay na umaatake. Ngunit ang isa sa pinakarevolusyonaryo sandata na ginagamit ngayon ng Estados Unidos ay hindi bomba, hindi missile at hindi rin eroplano. Ito ay artificial intelligence. Sa mga operasyon laban sa Iran, ginamit ng US military ang AI system na Claude na ginawa ng kumpanya na Anthropic. Ang AI na ito ay isinama sa military intelligence systems upang mabilis na suriin ang napakaraming data mula sa satellite, drones, radar at surveillance system. Sa pamamagitan ng AI na ito, nagiging posible para sa militar ang matukoy ang mga target, suriin ang mga galaw ng kalaban at mag-simulate ng mga posibleng battle scenario sa loob lamang ng ilang minuto.
isang proseso na dati ay inaabot ng maraming oras o araw. Ayon sa mga ulat, nakatulong ang AI system na ito sa pag-prioritize ng mga target sa unang yugto ng operasyon, kung saan mahigit 1,000 targets ang natukoy sa loob lamang ng 24 oras. Sa madaling salita, sa modernong digmaan ngayon, hindi lamang mga bomba at eroplano ang sandata, kundi pati algorithm at artificial intelligence. Habang ang Amerika at Israel ay gumagamit ng mga long-range bomber, bunker buster bombs, drones at AI upang tukuyin at wasakin ang mga target, may isa namang sandata ang Iran na nagsisimulang ikabahala ng mga military expert sa buong mundo. Ito ang kanilang hypersonic missiles. Ang salitang hypersonic ay tumutukoy sa mga sandatang kayang lumipad ng mahigit Mach 5 o 5 beses na mas mabilis kaysa sa speed of sound o higit sa 6,000 kilometers kada oras. Ngunit ayon sa mga claim ng Iran, ang ilan sa kanilang mga bagong missile ay mas mabilis pa rito. Nilabas na ng Iran ang Fatah-1 sa pananarget sa loob ng Israel. Ang Fatah-1 ang pinakaunang hypersonic missile ng Iran. Ang missile na ito ay pinakita ng Iran noong 2023 at ayon sa Iranian military, kaya nitong lumipad sa bilis na Mach 13 hanggang Mach 15, mahigit 15 beses na mas mabilis kaysa sa speed of sound. Kung isasalin sa bilis, maaaring umabot ito ng mahigit 18,000 kilometers kada oras. Mayroon itong tinatayang range na humigit kumulang 1,400 kilometers, sapat upang tamaan ng maraming targets sa Middle East mula sa loob ng Iran. Ibig sabihin, mula sa Iran, kaya nitong abutin ang Israel, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, Qatar at mga base militar ng Amerika sa rehiyon. Ang isa pang dahilan kung bakit mahirap itong harangin ay ang kakayahan nitong mag-maneuver habang lumilipad. Ibig sabihin, hindi ito sumusunod sa simpleng ballistic path tulad ng mga lumang missile. Sa madaling salita, kaya nitong magbago ng direksyon habang bumabagsak patungo sa target na nagpapahirap sa mga air defense system na kalkulahin ang trajectory nito. Ang missile na ito umano ang may kagagawan sa mga pagsabog sa ilang military base ng US sa gitnang silangan, lalo na sa loob ng Israel kung saan hindi ito nahaharang ng air defense system. Sa kasamaang palad, isa sa ating kababayang OFW sa Israel ang hindi mapalad na nadamay dahil sa pagtama ng missile na ito. Pangalawa at mas delikado ay ang Fatah-2. Mas advanced na bersyon ng Fatah-1. Sa gerang ito ay ginagamit na rin umano ng Iran ang Fatah-2, isang mas advanced na bersyon ng hypersonic missile na sinasabing may kakayahang lumipad sa mas unpredictable na trajectory upang makaiwas sa missile defenses. Bagamat limitado ang eksaktong impormasyon, sinasabi ng Iran na ang missile na ito ay ginawa upang malampasan kahit ang mga modernong defense tulad ng Arrow at Patriot missiles. Maraming ulat na nagpapakita ng paggamit ng Iran sa armas na ito, lalo na sa pananarget sa mga pamayanan ng Israel. Bukod sa Fatah missiles, gumagamit din ng Iran ng Khaybar Shekan missile. Ito ay isang solid fuel ballistic missile na may range na humigit kumulang 1,450 kilometers at may kakayahang magdala ng malaking high explosive warhead. Isa sa mga advantage nito ay ang maneuverable warhead na kayang gumalaw habang bumababa sa target upang makaiwas sa interception systems. Ang ganitong uri ng missile ay dinisenyo upang tamaan ang malalayong target tulad ng Israel mula sa Iranian territory. Ngunit bukod sa kakayahan ng mga missile na ito, ang mas nakakaalarma ay ang dami ng stockpile ng mga missile na ito na mayroon ng Iran, kaya hindi nakapagtataka na ginagamit na ng US ang kanilang mga long-range bomber na nabanggit kanina dahil sa panganib na dala ng mga missile na ito. Ayon nga sa isang mataas na opisyal ng Iran, ilang taon na nilang pinaghahandaan ang senaryong ito at kahit napatay man ng US ang kanilang pinuno sa katauhan ni Ayatollah Ali Khamenei, hindi sila papatinag sa kanilang kagustuhang gumante dahil sa dami ng kanilang missiles at drones. Ayon sa mga pagtataya ng Western intelligence agencies, bago sumiklab ang digmaan, may humigit kumulang 2,500 medium at long-range missiles ang Iran, bukod pa sa maraming short-range missiles. Sa mga unang araw ng labanan, daang-daang missiles ang inilungsad na ng Iran sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit kung may sandata mang ginagamit ang Iran na mas madalas kaysa sa missiles, ito ay ang attack drones. Isa sa pinakakilala sa mga ito ay ang Shahed 136.
Ang Shahed 136 ay isang kamikaze drone, isang unmanned aircraft na may dalang explosives na diretsong bumabangga sa target bago sumabog. Mayroon itong tinatayang range na 1,000 hanggang 2,500 kilometers depende sa configuration. Karaniwan itong inilulungsad ng maramihan mula sa rocket launchers, kung minsan ay dusi-dosena o daan-daan ang sabay-sabay. Ito ang tinatawag na drone swarm tactic, isang strategiya kung saan napakaraming drone ang pinapalipad upang mapuno ang air defense systems ng kalaban. Sa kasalukuyang digmaan, mahigit 1,000 Iranian drones na ang inilungsad laban sa mga target sa Middle East sa loob lamang ng ilang araw. Ang ilan sa mga target na tinamaan ng mga drone na ito ay kinabibilangan ng mga base sa Amerika sa Bahrain, mga military facility sa UAE, mga target sa Kuwait at ilang strategic location sa Israel. Habang ang karamihan ng labanan sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel ay nagaganap sa himpapawid at sa lupa, isang dramatikong insidente ang naganap sa karagatan ng Indian Ocean. Isang pag-atake na nagpakita kung gaano katahimik ngunit gaano kalupit ang modernong naval warfare. Isang Iranian warship na nagngangalang IRIS Dena ang naglalayag pabalik sa Iran matapos lumahok sa isang international naval exercise na ginanap sa India. May tinatayang 180 na mga crew ang sakay ng barko, kabilang ang mga opisyal ng Iranian Navy at mga marinong nakatalaga sa barko. Ang IRIS Dena ay isang Mudge-class frigate, isa sa mga modernong barko ng Iranian Navy na may kakayahang magdala ng anti-ship missiles, radar systems at air defensive weapons. Para sa Iran, isa itong mahalagang bahagi ng kanilang naval fleet. Habang naglalayag ang barko sa international waters malapit sa Sri Lanka, tila normal ang lahat, walang indikasyon na may paparating na panganib. Ngunit sa ilalim ng dagat, may isang bagay na tahimik na sumusunod sa kanila, isang American submarine. Ayon sa Pentagon, matagal nang minamanmanan ng submarino ang galaw ng Iranian warship. Ang mga modernong submarine ng Amerika ay dinisenyo upang gumalaw ng halos hindi naririnig ng mga sonar ng kalaban. Kaya posible itong makakalapit sa target ng hindi namamalayan. Bandang umaga, isang distress signal ang ipinadala ng barko matapos ang isang napakalakas na pagsabog sa hulihan ng warship. Ang sanhi nito ay isang Mark 48 torpedo, isang advanced underwater weapon na ginagamit ng US Navy. Ang torpedo na ito ay idinisenyo upang tamaan ang ilalim ng barko kung saan ito pinakamahina. Kapag sumabog, lumilikha ito ng napakalakas na shockwave sa ilalim ng tubig na kayang baliin ang struktura ng barko. Sa video na inilabas ng Pentagon, makikita ang isang malakas na pagsabog na bumiyak sa likurang bahagi ng barko na tila itinaas pa ito mula sa tubig bago ito nagsimulang lumubog mula sa likurang bahagi. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagsimulang pumasok ang tubig sa barko. Nagkagulo ang mga marinong nasa deck habang sinusubukang magsuot ng life jackets at ilungsad ang mga lifeboat. Ngunit napakabilis ng pangyayari, kaya karamihan sa kanila ay nilamon na ng ilalim ng dagat. Nang makarating ang Sri Lankan Navy, matapos matanggap ang distress call, wala na ang barko. Ang kanilang nadatnan ay malaking oil slick, mga debris ng barko at mga taong lumulutang sa tubig habang naghihintay ng tulong. Sa kabuuan, umabot sa 87 Iranian sailors ang kumpirmadong namatay. 32 ang nailigtas at dinala sa ospital sa Sri Lanka at mahigit 6 na po pa ang naiulat na nawawala. Kabilang sa mga nakaligtas ang commander ng barko at ilang senior officers na nagsabi sa Sri Lankan authorities na ang kanilang barko ay tinamaan ng isang submarine attack bago ito tuluyang lumubog. Sa kabuuan, ayon sa statement ng US military, 20 Iranian Navy ships na ang kanilang napalubog. Kaya habang lumalala ang mga pangyayari sa gitnang silangan sa pagitan ng Iran, US, Israel at sa pagkadamay ng mga bansa sa gitnang silangan, isang tanong ang kinatatakutan ng maraming bansa. Ito na ba ang simula ng isang mas malaking digmaan? Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.